Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Peter chapter 4 verse 8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Love heals. Bakit po ako naniniwala na ang pag-ibig po ay nakakapagpagaling? Ano po? Unang-una po kasing ina-address po ng pag-ibig ay ang issue po ng kasalanan. Ano po? Sabi sa English Bible po, love covers over a multitude of sins. Ano po? At alam niyo po ang kasalanan, yan po ang sanhi ng maraming karamdaman ngayon sa buhay ng tao. Ano po? Kaya sa James chapter 5 verse 16, ano po, ito po sinasabi ni Apostle James, "Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed." So napakahalaga pala nung tinatawag na pagkilala natin ng ating pagkakamali sa buhay. Kasi sa Psalm 32, mapapansin nyo po sa verses 1 to 4, ang sabi po nung psalmist ay, "Blessed is he whose transgressions are forgiven, whose sins are covered." Kasi po, alam niyo po yung kasalanan nakakapanghina po sa ating katawan. Ano po, pagka hindi natin na i-confess yung ating mga kasalanan, nahihirapan po tayo sa ating pong katawan at maging sa ating buhay. Kaya napakapalad po nung tao po na napatawad sa kanyang mga kasalanan. Kaya maaring ito yung problema natin, ano? So dapat tayo po'y lumapit sa Diyos at ihayag yung ating mga kasalanan. At kung i-confess natin yan, ang sabi po ng James chapter 5 verse 16, tayo daw po'y mapapatawad at mapapagaling. Ano po? Kasi lagi po yan connected yung ating pong kasalanan sa ating pong kalusugan. Pangalawa po, kaya ako naniniwala ng pag-ibig po'y nakakapagpagaling. Sabi sa 1 John chapter 4 verse 18, "There is no fear in love, but perfect love drives out fear." So napag-aralan na natin to, ano po, yung pag-ibig ng Diyos. Yun daw po ang nag-aalis ng takot sa ating puso. Kasi maraming tao po ngayon, kaya sila masasakitin, punong-puno po sila ng negativity, ano po, punong-puno po sila ng takot, ng worries, ano po, ng mga anxieties, at kung ano-ano pang mga negatibong bagay sa kanilang isipan. At ang sabi ng Proverbs chapter 17 verse 22, kung tayo daw po ay merong cheerful heart, ano po, para daw po itong gamot sa ating katawan. Sabi diyan, "A cheerful heart is good medicine, but crushed spirit dries up the bones." So, kung ikaw ay punong-puno ng negativity, takot, yung mga problema, alalahanin sa puso mo ngayon na sa isipan, kailangan daily, i-speak natin yung mga pangako ng Diyos. Yung mga verses na nagpapatunay na mahal tayo ng Diyos, ano po, yung mga love-filled words, yun dapat ang lalabas sa ating mga bibig, ano po, hindi po yung mga salitang punong-puno ng takot at negativity, no? Iwasan din natin yung pagrereklamo, lalo na yung lagi tayong dumadaing sa buhay, ano po, lagi nating sasabihin, ako'y mahal ng Diyos, ako'y pinagpala, ako'y pinagaling na ng Panginoon kung ikaw ay may karamdaman. Ano po? Kasi mahalaga po yun. Ano po yung lumalabas po sa ating bibig. Malaki po ang impact niyan sa ating kalusugan. Ako po daily, kino-confess ko po yung mga pangako ng Diyos sa aking buhay, sa aking kalusugan, sa aking pamilya. Kaya mapapansin nyo po, pag ginagawa po natin, pinupuno po natin ng mga love-filled words o faith-filled words yung atin pong buhay. Ano po? So, pangatlo po na napapansin ko sa maraming taong may sakit, ano po? Kasi dahil sila'y nagkasakit, nagiging selfish sila. Nagdi-demand sila ng attention, no? Iniisip nila, ako naman ang isipin ninyo, ako may sakit, ako may problema.
unawain nyo ako, pagbigyan nyo na ako, no? Isipin nyo naman yung kalagayan ko. Pero alam nyo po sa Biblia, the more na iniisip natin yung ating sarili, ay hindi po tayo nakakaranas nitong tinatawag na pag-ibig. Ano po? Kasi pwede tayong maging selfish. Ano po? Ang sabi po sa Philippians chapter 2 verse 4, each of you should look not only to your own interest but also to the interest of others. So, alam nyo po, mahalaga pong mindset yung tayo po ay iniisip natin yung kalagayan ng ibang tao. Yung magiging blessing tayo sa buhay ng ibang tao. Yung makakatulong po tayo, yung makakapaglingkod tayo sa buhay ng ibang tao. Lagi nyo isipin na halimbawa kayo may sakit, kung mananatili ako sa kalagayang ito, ay hindi ako magiging blessing sa buhay ng ibang tao. Kailangan gumaling ako, kailangan ma-experience ko yung healing na binibigay ng Panginoon para maging blessing naman ako sa buhay ng aking pamilya, ng aking mga anak, o sa aking mga minamahal sa buhay. Kaya alam niyo po, minsan madaling isipin na, ay, ako naman ang inyong problemahin. Ako naman ang inyong unawain. Ano po, pero pagka ginagawa po natin yan, nakatuon po ng labis yung ating isipan sa ating sarili. So, subukan po natin ito mga kapatid. Ano po, think of others, serve others, bless other people. Panghuli, ano po, napakahalaga po na mag-effort tayo na magkaroon itong tinatawag na mapayapa na buhay. Ano po? Kasi alam niyo po pagka magulo yung ating buhay, kadalasan din po ay naapektuhan yung ating kalusugan. Ano po? Kaya sabi sa Hebrews chapter 12 verse 14, ano po? Make every effort to live in peace with all man. Ano po, kailangan po magkaroon tayo ng peaceful and quiet life. Kaya ayusin natin yung pakikisalamuha po natin sa ating kapwa. Iwasan po natin yung magagalit. Ano po, kung magagalit man tayo, huwag tayo magkakasala. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 26. Kasi sabi sa verse 27, do not give the devil a foothold. So, pwede kasi makasingit ang kaaway. Ano po, kung ikaw ay may galit, o nagalit ka, pwede makasingit ang kaaway sa iyong buhay. Ano po, at ikaw ay magkaroon ng karamdaman. Tandaan po ninyo, napakahalaga po na pilitin nating mamuhay ng payapa. Tahimik kasi napakaganda po ng environment na mapayapa yung ating buhay, tahimik, ay yan po'y nakakatulong po sa ating kalusugan. Ano po? So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.